LaMelo Ball dinurog ang Big 3 ng Suns. Anthony Edwards gumawa ng history sa Wolves. Nagalit sa double team ng kalaban. At Curry, walang sapat na tulong laban sa Heat, inilabas ang galit sa bench. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Natigil ng Charlotte Hornets ang kanilang 10 sunod-sunod na talo sa pamamagitan ng panalo laban sa Phoenix Suns nitong Miyerkules. Pinangunahan ng star na si LaMelo Ball na may 32 points and 10 rebounds. Samantalang nagdagdag si Miles Bridges ng 21 points. Nag-ambag din si Nick Richards ng 15 points and 12 rebounds mula sa bench. Nagpakitang gilas si Devin Booker para sa Suns na may 39 points and 10 assists, habang nagdagdag si Kevin Durant ng 26 points. Natalo ang Suns sa 5 sa kanilang huling 6 na laro. Nanguna ang Hornets ng 13 puntos sa halftime matapos nilang talunin ang Suns sa second quarter, kung saan nag-ambag si Ball ng 10 puntos matapos walang naitala sa first quarter. Sa ikalawang kalahati, nagpakitang gilas si Ball sa kanyang shooting na nagbigay ng malaking tulong sa team. Pinangunahan ng Charlotte ang Phoenix sa rebounding na nagbigay sa kanila ng mas maraming pagkakataon para sa second chance points. Bagamat maganda ang simula ng Suns, tila naapektuhan sila ng pagod sa ikalawang gabi ng back-to-back games. Nahihirapan ang Phoenix na makahanap ng iba pang scoring options bukod kina Durant at Booker, habang si Bradley Beal ay limitado lamang sa 10 puntos sa 5 sa 13 shooting. Ang mga ganitong pagkukulang ay nagdulot ng kahirapan para sa Suns na makabalik sa laro. Sa panig ng Hornets, ito pa lamang ang ikatlong laro ngayong season na kumpleto ang 5 nilang starters at unang pagkakataon para sa back-to-back games. Sa late second quarter, nagkaroon ng magandang chemistry ang starting 5 ng Charlotte na nagresulta sa mahusay na ball movement at open shots. Isa sa mga highlight ng laro ay nangunguna ng 8 puntos si Ball, humatak ng 2 depensa at ipinasa ang bola kay Brandon Miller na nag-shoot ng wide open 3-pointer mula sa corner, pinalaki ang lead sa 11 punto. Parehong may laro ang dalawang team sa Biyernes, kung saan tatanggapin ng Phoenix Suns ang Atlanta Hawks at bibisita naman ang Charlotte Hornets sa LA Lakers. Ang tagumpay ng Hornets sa larong ito ay nagbigay ng malaking boost sa kanilang kumpiyansa, lalo na't ito lamang ang kanilang unang panalo mula Thanksgiving bago ang gabing iyon. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na laban naman, hindi pa man lumilipas ang isang linggo, naglabas na ng sama ng loob si Anthony Edwards, guard ng Minnesota Timberwolves, tungkol sa mga double team na madalas niyang harapin ngayong season, at nahihirapan siyang makuha ang kanyang ritmo dahil palagi siyang binabantayan ng 2 tao. Sa 3 laro mula nang gawin niya ang mga komento, nakapagtala si Edwards ng 122 points na nagtatakda ng bagong record sa prangkisa ng Wolves para sa pinakamaraming puntos na naitala ng isang player sa 3 magkakasunod na laro. Ang pinakahuling kahanga-hangang laro niya ay isang 32-point performance sa tagumpay ng Wolves laban sa New Orleans Pelicans nitong Miyerkules sa Smoothie King Center sa New Orleans. 2 panalo na ito para sa Wolves sa huling 2 gabi na naglalaro sa pangalawang sunod na laro. Ang kanilang bagong panimulang lineup ay nagkaroon ng mas mabilis na simula nitong Miyerkules. Agad na kumamada ng 12 lead at nagkaroon ng hanggang 13 puntos na lead sa first quarter. Si Edwards ang nanguna sa simula ng laro na may 14 na puntos sa first quarter. Mas maganda sana ang naging pagtatapos. Kahit na nangunguna sila ng double digit sa halos buong fourth quarter, nakalapit ang Pelicans na may wala pang 30 segundo na natitira matapos ang isang turnover ni Edwards na nauwi sa isang transition layup para kay DeJounte Murray. Ngunit nakuha ni Edwards ang foul at naipasok ang 2 free throws sa susunod na posisyon upang halos iselyo ang panalo. Bukod sa kanyang game-high 32 points, nagdagdag pa si Edwards ng 9 na rebounds, 3 assists at 2 steals. Nakabawi si Julius Randle mula sa kanyang hindi magandang laro noong Martes at nagsimula ng mas maganda. Sina Murray at Herbert Jones ay tumulong na mapantayan ang mainit na simula ng Wolves na nagkaroon lamang ng lead matapos ang first quarter. Tie ang score pagdating ng halftime. Nagkaroon ng masamang simula ang Wolves sa ikatlong quarter. Nag-turnover si Edwards sa magkasunod na posisyon, kung saan ang isa ay mula sa steal ni Zion Williamson na nagbalik sa lineup mula sa mahabang pahinga dahil sa injury.
Ginamit ni Williamson ang pagkakataong iyon upang makapagtala ng isang nakakagulat na dunk na nagpaliyab sa mga fans sa home court. Ang malaking dunk ni Williamson ay nagpasimula ng run para sa Pelicans at nagkaroon sila ng lead sa simula ng ikatlong quarter. Ngunit hindi ito nagtagal at walang iba kundi si Anthony Edwards ang nagbalik ng momentum. Ganap na nagbago ang takbo ng laro at ang Minnesota na ang may lead sa pagtatapos ng quarter. Muli, mas maganda ang ritmo ni Mike Conley mula sa bench. Bumalik si Rudy Gobert sa kanyang dominanteng depensibong presensya. Nahanap na ni Edwards ang kanyang offensive rhythm. Ang mga pagbabago sa lineup ay may magagandang resulta agad at nakuha ng Timberwolves ang 2 panalo sa 2 araw. Marahil ito na ang simula ng kanilang panalong pagtakbo. Sa huling laban, may dahilan si Steph Curry para maglaro sa ika-4 na quarter, kaya't ang laban nitong Miyerkules ay isang hakbang pasulong mula sa kanilang huling laro. Gayunpaman, ang pagkatalo sa Miami Heat ay hindi ang inaasahan nilang paraan upang tapusin ang 6 na sunod na laro sa kanilang home court. Sa ikalawang sunod na laro, nahuli agad ang Warriors sa kalaban na naglalaro sa hindi perpektong kondisyon. Bagamat halos nabura nila ang malaking agwat sa first half, ang kanilang mahina na perimeter defense at ang mainit na opensa ng Miami ang pumigil sa kanila na makumpleto ang paghabol. Si Steph Curry ang naging pangunahing sandata ng Warriors. Nagawa niyang mailapit ang laro sa simula ng ika-4 na quarter. Ngunit agad na sumagot ang Heat ng 3 sunod na tres na hindi mahigpit na nabantayan, dahilan upang muling lumayo ang lead. Sa buong laro, naging problema ng Warriors ang pagbabantay sa tres ng Miami na nagresulta sa malalaking puntos mula sa likod ng arc at nagbigay ng kumpiyansa sa mga players ng Heat. Maliban kay Curry, nahirapan ang Warriors na makabuo ng opensa. Sa kabila ng magandang simula, bumagal ang kanilang laro at nahirapan silang makakuha ng mga magagandang pagkakataon sa opensa. Bagamat nagpakita ng determinasyon si Trayce Jackson-Davis sa pagkuha ng mga mintis, hindi ito naging sapat upang pantayan ang nag-uumapaw na opensa ng Miami. Sa unang bahagi ng laro, nagkaroon ng pagkakataon ang Warriors na makuha ang lead, ngunit sa dulo ng bawat quarter ay nagiging mahirap para sa kanila na tapatan ang opensa ng Heat. Bagamat nagbigay ng malaking kontribusyon si Curry sa first half, nahanap niya ang kanyang sarili na humahabol sa malaking agwat habang bumabalik sa locker room. Sinimulan ni Curry ang ika-4 na quarter nang may kumpiyansa. Ngunit ang mga sunod-sunod na sagot ng Miami mula sa 3-point line ang nagpatibay sa kanilang lead. Kahit na nagkaroon ng mga pagkakataon si Curry na ilapit ang laro, ang pagkabigo ng Warriors na makontrol ang opensa ng Miami ang nagdulot ng kanilang pagkatalo. Sa huli, si Curry ay umupo na lamang habang hinahabol pa rin ng Warriors ang malaking agwat. Makikita dito na galit si Curry sa bench dahil sa hindi mahabol na kalamangan ng Heat. Ang Golden State ay susubok bumawi sa kanilang paparating na road trip laban sa Pistons, Pacers, Raptors at Timberwolves, kung saan aasahan nilang muling makahanap ng tamang ritmo sa kanilang laro. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?